mainit na balita ngayong tanghali. Resorts World Manila naka-lockdown matapos ang pag-atake kaninang madaling araw. Suspect patay matapos umanong sunugin ang sarili. Mahigit 50 nasaktan sa insidente. Airstrike sa Marawi City, pinalilimitahan na ng Defense Department matapos ang naganap na friendly fire. Napatay na mga OTE members sa bakbakan sa Marawi, mahigit 100 na. 8 sa mga ito, mga banyaga. Pangulong Duterte ipinag-utos ang agarang paglipol sa mga ISIS members na nasa bansa. Mahigit 100 undocumented overseas Filipino workers nakauwi na sa bansa dahil sa amnestiya ng Saudi Arabia government. LTFRB nag-inspeksyon sa ilang school transport service bilang paghahanda ng pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. MMDA magpapakalat ng daan-daang traffic law enforcers para sa inaasahang mabigat na trapiko sa Lunes, unang araw ng pasok. Judiciary Magis at PNP responders maghaharap sa main game ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. Mas sinigpitan ng Malacanang ang seguridad dahil sa Resorts World Manila incident. Samantala sinabi ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na hindi nila isinaisang tabi ang pagkakaroon ng small-scale terror attack sa Metro Manila. Makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos para sa balitang yan. Rosalie. Magandang umaga, Flor. Doble ngayon ang pag-iigpit sa seguridad ng Presidential Security Group dito sa Malacanang. Hindi basta-basta pinapapasok ang mga sasakyan, lalo na ang walang car pass. Kanina rin ay pansamantalang pinigilang mag-park sa loob ng compound ng new executive building ang mga sasakyan ng media, subalit ngayon ay pwede nang maipasok. Nagsasagawa rin ng inspeksyon sa mga pumapasok sa loob ng Malacanang at nakakita rin tayo ng bomb-sniffing dog. May mga armored personal carrier ding nakaposte sa magkabilang dulo ng JP Laurel. Samantala, ayon sa Malacanang, batay sa ulat ng mga otoridad, isolated incident ng robbery ang nangyari sa Resorts World Manila. Kinumpirma rin ng Malacanang na patay na ang suspect at nanawagan din ng pamahalaang iwasan ng magtungo sa vicinity ng insidente. Tiniyak din itong pangunahin pa rin concern ng pamahalaan ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Ipinahayag naman ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na hindi isinasantabi ng pamahalaan ang pagkakaroon ng small-scale terror attack sa Metro Manila, kaya naka-high alert din ng security forces dito. Gayunman, dapat pa rin manatiling kalmado ang publiko at makipagtulungan sa mga tauhan ng pulisya at militar. Nanawagan din itong huwag maging kasangkapan ng pananakot sa pagkakalat ng maling impormasyon. Gayaan niya ng pagsasabing terror-related ang Resort World incident. Yan muna ang latest live mula dito sa Malacanang habang inaantabay natin ang mga latest updates sa mga pangyayari sa Marawi. Gayon din sa Resorts World Manila, sa mga resource persons sa Malacanang briefing na inaantabayan na natin ngayon. Balik sa floor. Marami. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Maghahain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupong Akbayan na kumukwestiyon sa pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng batas militar sa buong Mindanao. Narito ang report ni Nel Maribuho. Hindi kumbinsido ang dating senador at human rights lawyer na si Rene Sagisag na isang rebellion o invasion na nangyari sa Marawi City na dahilan kaya nagdeklara ng martial law si Pangulong Duterte. Rebellion, to me, parang insurrection lang yan eh. O maybe sedition. In other words, to me, it's falls far short of invasion or rebellion. Dahil sa katulad ng mga kwestiyon, magsasampa ang grupong Akbayan ng petisyon sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang proklamasyon na ito ng Pangulo. Tingin namin hindi sorcerary, no? Questioning natin yung constitutionality of the move by Congress, and at the same time yung version of yung factual basis. The court should review the factual basis on the declaration of martial law. Kaugnay nito, hindi naman nababahala ang Malacanang sa gagawing pagkwestiyon ng ilang grupo sa martial law declaration sa Mindanao. They should just go ahead and do what they think they need to do.
Una na ring nanindigan ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso na hindi na kailangan ng joint session dahil mayorya ng mga mambabatas ay suportado ang naging hakbang na ito ng Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipinahayag ni PBA Party List Representative Jericho Nograles na walang nagaganap na paglabag sa karapatang pantao sa Region 11 dahil sa martial law. Narito ang report ni Joyce Balancho. Tinututukan ni PBA Party List Representative Jericho Nograles ang sitwasyon sa kanya nasasakupan sa Mindanao para sa mga posibleng kaso ng human rights abuse sa ilalim ng batas militar. So far as I'm concerned, wala pa po akong nakuhang reports from Surigao del Sur, from the whole of Region 11, from the whole of Sarangani, South Cotabato, North Cotabato, even in the province of Sulu. Ipinaparating din niya agad sa mga kinauukulan ang anumang impormasyon na may kinalaman sa banta sa seguridad sa kanyang nasasakupan. Ang nakukuha ko pong report ay report ng mga suspicious activities na ako mismo pino-forward ko yung mga reports na ito kay Bato de la Rosa. Dinediretso ko sa Chief PNP para sila mag-verify. Ayon sa Commission on Human Rights, wala pa silang datos ngayon hinggil sa mga posibleng human rights violations. Ngunit meron na silang grupo sa Mindanao na nakatutok sa mga pangyayari. Para naman sa human rights lawyer na si Attorney Rene Sagisag, dapat mahigpit na bantayan ang implementasyon ng batas militar sa Mindanao dahil maaaring preparasyon lang umano ito sa posibleng nationwide implementation ng martial law. Ayun nga, tinitingnan kung hanggang saan, dahil sinasabi niya mas marahas daw ng ano. Yun nga, pinapaalala ko lang February 7 and 8, 1974, Holo was raised, burned to the ground, and 20,000 Christians, Muslims, Chinese, and others were killed. Merong recommendation kasi na isa sa aming mga kasama na magkaroon ng hotline in terms sa buong Mindanao region na pwede nilang matawagan if there are any abuses on the grounds na nangyayari. Hinikayat naman ng mga mambabatas na magtiwala ang publiko sa mga probisyon sa konstitusyon na gumagarantiya na walang magiging pang-aabuso sa ilalim ng batas militar. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, inaasang mabigat na trapiko sa pagbabalik eskwela sa Lunes, pinaghahandaan na ng MMDA. Mahigit 100 ang documented overseas Filipino workers nakauwi na sa bansa matapos samantalin na yung pinagkaloob ng amnestia ng Saudi Arabia government. At warehouse ng Bureau of Customs sa Port Area, Manila, nasunog. Nag-inspeksyon ngayong araw ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ilang school transport service bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Nasa telepono si Joan Nano, kaugnay ng balitang yan. Joan? Floor 38 school transport service ang ininspeksyon ngayong umaga ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board upang masiguro nga ang kahandaan ng mga ito kaalinsabay ng pagsimula ng klase sa Lunes. Isa-isang sinuri ng LTFRB kung kumpleto ang mga gamit sa bawat unit ng school service, kabilang na nga dyan ang portable fire extinguisher, first aid kit, individual seatbelt, mga bakal na nakaharang sa mga bintana at maayos na armrest sa mga upuan. Ilalam rin ng ahensya kung maayos ang preno, busina, headlights at mga gulong ng bawat school service para sa kaligtasan ng mga estudyante. Kasama rin sa mga tinignan ng LTFRB ang prangkisa ng mga sasakyan upang masigurong lehitimo itong buwabiyahe at sakop ng kanilang mga insurance company. Sa ilalim nga ng memorandum order na inilabas ng LTFRB noong 2015, ang lahat ng school transport services ay kinakailangang naka-front-facing. Paliwanag nga ng ahensya, ito ay sakali mang magkaroon ng aksidente ay hindi magiging ganun kagrabe ang pinsala na matatamo ng pasahero nito. Sakop ng front-facing na mga school transport services ang bus, minibus, van at minivan, habang ipinagbabawal naman ang mga FBL 300 van.
Ipinaliwanag ng LTFRB kung bakit may ilan pa rin mga sasakyan na side-facing ang ginagamit pa rin ngayon sa ilang eskwelahan. Ayon nga sa LTFRB, ang lahat ng mga FBL 300 van na nabili bago pa lumabas ang memorandum order noong 2015 at wala pang 15 taon ay papayagan pa rin namang gamitin bilang school service. Muli namang pinaalalahanan ng LTFRB ang mga operator at driver na maging maingat sa pagmamaneho at palaging isaalang-alang ang kaligtasan ng mga estudyante na kanilang pasahero. Flor? Joan Nano nagulat mula sa Makati City. Aabot sa 2,000 traffic law enforcers ang i-deploy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Nagbabalik si Joan Nano. Mahigit 26 na milyong mga estudyanteng elementarya at sekundarya ang inaasahang magbabalik eskwela simula sa Lunes. Sa pagtaya ng MMDA, inaasahang bibigat pa ang sitwasyon ng trapiko ng halos 30%, lalo na kapag nagsimula na rin ang klase sa mga pribadong eskwelahan. Kaugnay nito, inilatag na ng MMDA ang ilan sa kanilang mga plano upang maibsan ang pagbigat ng trapiko. 2,000 mga traffic law enforcer ang kanilang ide-deploy simula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi upang makatulong sa pagsasaayos ng trapiko. Inatasan din ng MMDA ang kanilang mga tauhan na tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng mga paaralan at umasiste sa mga tumatawid na pedestrian. Mostly magko-concentrate tayo sa mga public schools along national roads. No? Like for example, EDSA, C5, Commonwealth, Santolan, Bonte Serrano, Aurora Boulevard. So yung mga public schools dyan, magde-deploy tayo nating mga enforcers para makita lang ng ating mga estudyante yung presence ng ating mga personnel to guide them yung pagtawid niyan. Delikado, may mga bata dyan, bababa sa PUV, mga loading, unloading. So we will just make sure na masunod yung mga signs natin. Ayon sa MMDA, wala silang ipatutupad na bagong traffic scheme, subalit binigyang diin ito ang kahalagahan ng disiplina at palaging pagsunod sa batas trapiko ng mga motorista. Let's go back to basic. Yan naman ang bottom line na. It's the basic. You follow rules. Sabi nga rin ni Chairman, ang talagang cause lagi niyan is corruption. So talagang kailangan natin is discipline. Ngayong araw nakatakdang simula ni MMDA Chairman Danilo Lim ang pag-iikot sa iba't ibang eskwelahan upang alamin ang sitwasyon at mga pamamaraan na ginagawa ng mga ito sa pagsasaayos ng trapiko sa kanilang lugar. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Ipinahayag ng Department of Education o DepEd na patuloy na tumataas ang bilang ng mga magulang at mag-aaral na humihingi ng tulong sa command center nito ilang araw bago ang pasukan sa Lunes. Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng ulat na yan. Aiko? Yes, magandang tanghali, Kim. Mahigit 300 mga magulang at mag-aaral na ang lumapit sa Oplan Balik Eskwela Information and Command Center ng DepEd mula nung ito ay buksan noong Lunes, October 29 hanggang kahapon. Ayon sa ulat ng DepEd, kadalasan sa inilalapit ng mga magulang ang patungkol sa mga kailangan at dapat gawin sa pagkuha ng placement test, voucher program ng DepEd, special education at alternative learning system ng DepEd. May mga dumudulog pa rin para itanong ang proseso ng enrollment sa K-10 o ang enrollment hanggang grade 10, maging ang enrollment sa senior high school. Bukod dito sa mga walk-in o sumasadya sa command center ng DepEd Central Office, may mga natatanggap ding inquiries via text at sa social media, email at sa pamamagitan ng mga tawag. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak dito sa DepEd Information and Command Center at inaasahan ng DepEd na nadadami pa ito hanggang bukas, araw ng Sabado. Base sa karanasan ng DepEd ng Kagawaran, Kim, dumadami ang bilang ng mga dumudulog kapag malapit na ang araw ng pasukan. Samantala, bukas itong Oplan Balik Eskwela Information and Command Center hanggang sa July 16 para umasiste sa mga pangangailangan ng mga guro, mga magulang at mag-aaral 2 linggo pagkatapos ng pagbukas ng klase sa Lunes, June 5. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Kim. Salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Pasig City. Ipinahayag ng Commission on Higher Education o CHED na ngayong school year lamang ang validity ng libreng matrikula ng mga mag-aaral sa mga pampublikong kolehiyo at universidad sa buong bansa. May report si Mon Hokson.
Bago ang State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo, inaasahang malalagdaan na ang panukalang batas para sa libreng matrikula at iba pang gastusin ng isang estudyante sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Ngunit ayon sa CHED, ngayong academic year 2017 to 2018 lamang ang validity nito. Upang mapalawig ang programa, kinakailangan pang magpasa ng Kongreso ng isang batas para dito. Ang automatic basta nasa state university ka, kasama ka sa ipoprocess para sa pre-tuition fee. At mayroong proseso. Ang importante, makapag-coordinate sila sa school authority. Lahat ng estudyante nag-aaral sa mga SUCs ay sakop ng free tuition program. Ang mga existing scholar ay papipiliin kung kukunin ng free tuition o mananatili sa kanilang dating scholarship. Kung yung bibigay po ng UP na free tuition ay free tuition lang, tapos yun po sa existing tuition ko, meron po akong book allowance. Dismayado naman ang ilang estudyante dahil mas malaki pa ang babayarang miscellaneous fees sa malilibreng tuition. Kung pwede, since State University and College naman kami, baka pwedeng isuggest namin dun sa administration ng PUP na babaan like yung SIS fee na 225, baka pwedeng babaan nila, tapos yung energy fee ng iba-ibang college. 50 hanggang 53 billion pesos ang kinakailangang pondo para sa free tuition program ng pamahalaan para sa 1.4 million college students sa mga state university and colleges sa buong bansa. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala ang Commission on Human Rights at ilang mamabatas na ang kakulangan ng budget ang dahilan kaya hindi na ipatutupad ng maayos ang juvenile justice system sa bansa. May report si Maki Libradilla. Isang 17 anyos na si Tong sa mga batang nasangkot sa krimen o tinatawag na Children in Conflict with the Law na isailalim siya sa intervention program ng Barangay Maysilo sa Malabon kaya nakapagbagong buhay. Kwento ng kagawad na nagsilbing magulang ni Tong kung saan-saan nanirahan ng bata matapos mahiwalay sa mga kapatid nang abandonahin ng kanilang magulang. Napariwara, nasangkot sa pagnanakaw at gumamit pa ng droga. Mabuti na lang at tinyaga siya ng mga kawani ng barangay at ng nakatatandang kapatid. Mahirap. Talagang napakahirap. Hindi lang sa kanya, marami pang mga bata kasi may time na sasabihan namin siya tapos ayan na naman. Kaya yung ate niya na hikayat ng dating daan. Kaya yun din ang umaano sa kanya para magbago. Kaya natutuwa rin yung ate niya kasi ayun nga, nakita yung pagbabago niya. Ngunit problema umano ng barangay ang kakulangan ng pondo mula sa gobyerno para sa pag-aasikaso sa mga batang tulad nitong. Ito din ang nakikitang problema ng ilang mambabatas kaya ipinasa sa Kamara ang panukalang batas na magpapatibay pa umano sa Juvenile Justice System Welfare Act of 2006. Isa sa laman ng bill ay ang institutionalized budget para sa mga programang kailangan ng Children in Conflict with the Law. Sa ngayon, iniaasa pa sa budget ng local government units ang gastos para sa mga programang nakalaan sa mga batang nasasangkot sa krimen. Ang problema ng current law is that kulang ng funding, it is not institutionalized in the General Appropriations Act. So dahil hindi ito kasama sa priority nila, so ayun ang problema. Hindi na fully implemented yung provision of the law. Nais naman ng Commission on Human Rights na maaprubahan na sa lalong madaling panahon ang panukalang batas. It's important that the substitute bill be passed because it will provide budget from the national government to the Juvenile Justice and Welfare Council and for the implementation of the construction of the Bahay Pag-asa. Because the Bahay Pag-asa will now solve the problem of having children in prison with the adults. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Pag-aaralan mabuti ng Senado ang ilang probisyon ng tax reform package na nakapasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso. May report si Nel Maribuhok. Ilang provisions sa tax reform package ng administrasyon ng bubusisiing mabuti ng Senado matapos itong makapasa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Partikular na tututukan ni Senate President Coco Pimentel ang probisyon tungkol sa pataw na dagdag buwis sa mga produktong petrolyo. Kailangan din na nagtitake advantage na yung mga mayayaman sa low tax on the diesel. So kailangan na pong i-update na yung tax. Pero ang aming the key here is to calibrate, not to shock the entire system na
ang laki nung jump nung cost or the price of diesel. Kung tuluyang magiging batas ang tax reform package ngayong taon, 3 tranche ang magiging pagtaas ng excise tax sa petroleum products. Sa January 2018, tataas ng 2 hanggang 3 piso ang mga langis at gasolina tulad ng lubricating oils, leaded, unleaded gasoline na mula 4.35 centavos ay aakyat sa 7 piso. Aviation jet fuel na tataas ng halos 4 na piso, kerosene at diesel na papatawan na ng 3 piso kada litro na buwis. Maging aprobisyon ng mga exemption sa mga pataw na buwis ay muling bubusisiin ng Senado. Maraming mga current exemptions which we are lifting or erasing. So marami ring umaangal. But if you want a modern country, a modern society, a fairer society, then we really have to have funds to improve our society. Target ng liderato ng Senado na maipasa ang panukala ngayong taon at maging epektibo ang implementasyon nito sa January 2018. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Mahigit 100 undocumented overseas Filipino workers sa Saudi Arabia ang nakauwi na sa Pilipinas kahapon sa pamamagitan ng amnesty program ng Saudi Arabia government. May report si Leslie Longboen. Hindi biro ang pinagdadaan ng hirap ng mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Bagamat may mga nakakatsyempo ng maayos na employer, marami rin naman ang nakararanas ng hindi magandang pagtrato. Tulad na lamang ni Mrs. Reyes na isang OFW sa Riyadh. Kasi doon, yung amo ko, mahirap pakisamahan. Kumbaga parang may topak, ganun ba? Magagalit ng hindi mo alam. So ang ginawa ko, tumakas ako. Si Mang Jose Dentro naman na 27 taon ng mekaniko sa Riyadh ay mas piniling bumalik ng Pilipinas. Masaya. At least kahit walang pera, nandito na ako sa Pilipinas. Ilan lamang sila sa 135 undocumented OFWs na nakauwi na ng bansa kahapon matapos mabigyan ng amnestiya ng Saudi Arabia government. Ayon naman sa Overseas Filipino Workers Welfare Administration o OWA, may nakahanda ng tulong ang pamahalaan para sa kanila. Tutulungan namin sila kung gusto pa nilang magtrabaho ulit abroad or kaya naman po local employment. Nandito po ang Department of Labor and Employment, patutulungan sila sa ganon. And then, legal services. Tsaka po yung livelihood program para sa kanila. Bukod pa rito ang 5,000 pisong tulong at transportation allowance na ibinigay ng OWA at Department of Social Welfare and Development. Sa taya ng pamahalaan, aabot sa 3 hanggang 5,000 undocumented OFWs ang nag-avail ng amnestiya sa Saudi Arabia. Lahat ng mga ito ay inaasahang makakauwi ng bansa bago matapos ang buwan ng Hunyo. Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nagsasagawa ng maritime law enforcement exercises ang Philippine Coast Guard at Japan Coast Guard sa karagatang sakop ng Davao City. May report si Marisol Montaño. Rubber boat operation training at capability demo ng mga bagong barko. Ilan lamang yan sa mga aktibidad na nakapaloob sa isinasagawang maritime law enforcement exercises ng Philippine at Japan Coast Guard sa karagatang sakop ng Davao City. Kahapon dumaong sa wharf ang Japan Coast Guard patrol vessel na PHL-08 Ichigo bilang pakikiisa sa maritime exercises. Basically to train the Philippine Coast Guard to perform better. Kumbaga may improve yung ating operational skill, saka magkaroon ng confidence build-up. Ngayong araw, inaasahang matatapos ang rubber boat operation training ng 20 Philippine Coast Guard kasama ang JCG Marine experts. Susundan naman ito ng capability demonstration ng bagong barko ng PCG. Mga 20 miles from here, doon kami mag-conduct ng simultaneous exercise, different maneuvering and demonstration by rubber boats as well as capabilities ng ating bagong barko, yung MRRB. Ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang pagsasanay sa lungsod ng Davao bilang bahagi ng Memorandum of Cooperation ng dalawang bansa. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Inulunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang real-time air quality monitoring system na susukat sa antas ng polusyon sa Metro Manila. May report si Ray Pelayo. At
Usual nang makikita sa website sa www.airqualitymanila.com kung gaano ang antas ng polusyon sa hangin sa isang partikular na lugar. Konektado ito sa mga air quality monitoring stations tulad ng nasa compound ng Namria sa Taguig. Sa website, makikita na kulay orange na ito. Ibig sabihin, makasasama na ito sa mga may sensitibong kalusugan gaya ng may problema sa paghinga. So yung air monitoring station, hindi siya gagamitin siya para magpababa ng polusyon, kundi yung data mismo ang gagamitin natin para makapag-formulate tayo ng mga pulisiya o ordinansa. Sa ngayon ay may 52 air quality monitoring stations naman ang kagawaran sa iba't ibang lugar sa bansa. Katulong ng DENR ang European Union sa pagsasaayos ng mga istasyong ito. Hindi lang anila sa Pilipinas problema ang polusyon sa hangin. It is an issue that cannot be solved country by country, but it has to be solved through regional and global cooperation. Ayon sa DENR, 80% ng polusyon sa hangin ay dulot ng mga usok na nanggagaling sa mga sasakyang gumagamit ng produktong petrolyo. Sa datos na hawak ng DENR mula 2004 hanggang 2015, bumaba ng polusyon sa hangin sa Metro Manila. Ngayon ay nasa 100 micrograms per normal cubic meters ang average na sukat ng total suspended particulate mula sa dating 170. Noong June 2016 ay nagumpisa nang magpatupad ang pamahalaan ng paggamit ng Euro 4 na gasolina at diesel. Mas mababa ang kontribusyon nito sa polusyon dahil mas kakaunti ang taglay na sulfur. Bukod pa rito ang paggamit ng biofuels. Mga premix na yung ating mga gasolina at crudo, pagdating sa emission ay mag-expect tayong lesser ang pollution nun. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Taguig City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ang ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't ting niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. May king 70 individual ay iba't king Marawi ing linikas papunta king Davao City. Kaparuminggo ka iba't na ning paruminggo may gumpiseng kaguluan king lugar. Ining report ng Dayan Ventura. Padayon gihapon sa pagpanghawa ang mga residente gikan sa Marawi City padulong sa mas luwas na lugar tungod sa gapadayong nagyera sa mga terror group o sa tropa sa gobyerno. Sa Davao City, miabot na sa 69 ka individual na mga evacuee sa pagkakaroon ang anaa sa lungsod. Apan matod pa kay Davao City Deputy Mayor of the Maranao Tribe, Randy Usman, walay nakagahin na evacuation center alang sa mga taga Marawi. Kasi yung mga Maranao is ma-pride na gusto doon magtuloy sa mga kamag-anak. Apan gisiguro usab sa ilang opisina nga adunay legal nga dokumento nga gina-require ang lungsod alang sa mga nangbakwit na mga Maranao. Kini kay aron masiguro nga walay makalusot nga mga rebelde o mga terorista. Ang ginawa namin na mga deputy mayors, time to time nagamitin kami para hindi lang Maranao ang pinupuntirya natin, kundi lahat na tribo ay nag-active kami dito para hindi tayo mapasukan dito sa Davao City. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Bawasan na ning Calabar Zone Police ing karelang operasyon king illegal na droga bang pisadyenda ing seguridad king pamamuklat na ning eskwela king Lunes. Ining balita ng Sherwin Kulubok. Libo-libong estudyante ang magbabalik eskwela simula sa susunod na linggo. Kaya naman pagtutuunan ng pansin ng Calabarzon Police ang pagpapanatili ng seguridad sa mga paaralan sa rehiyon. Dahil dito, babawasan pansamantala ng Calabarzon Police ang kanilang mga isinasagawang operasyon sa illegal na droga sa Region 4A. Ayon kay Police Chief Superintendent Mau Aplasca, nais nilang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral sa darating na pasukan sa mga krimen at banta ng terorismo. Magpapakalat ng mga pulis sa lahat ng paaralan sa rehiyon at maglalagay rin sila ng mga help desk para umasiste sa mga estudyante. Medyo bawasan muna naman konti para pinakapahinga na rin sa aming mga pulis. But we will soon resume yung ating operations pag normal na yung opening of classes. Samantala, hinikayat din ng Calabarzon Police ang ating mga kababayan na maging mapagmasid sa mga posibleng banta sa kaligtasan.
Doon naman sa terrorism issue, pinaghahanda din tayo dahil there is really a possibility na pupunta sila dito dahil tatakas yan sa Mindanao because of the pressure ng ating operation sa Mindanao. Some of them will escape to Visayas and dito. So sana yung ating mga kababayan will be more vigilant. Dagdag pa ni Aplaska, sakaling mayroong napansing mga kahina-hinalang tao sa paligid ay agad umano itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Patuloy ang gagawan ng oplan tokhang ang pongtaphang ning PNP King Rizal bang ang monitor da nung talagang nagbayong biyen na laring drug surrenderer. Samantala may nawagan nomang dagdag sweldo king gobyerno reng teachers akayabi king Alliance of Concerned Teachers. Ining report ng Bradley Robuza. Sa Jai Rizal, 5 drug surrenderers sa barangay Kuyambang, Tiili, Titanay, kat binisita ti kalman iti opisyal ti Philippine National Police ken lokal na gobyerno. Kinita dano anya iti kasasaad dagitoy ken no insardang dan dagiti bisyo da ken nagbaliw iti panagbiagdan. Kado daytoy tegtultuloy nga oplan tokhang ken taphang nga mararamat dagiti opisyal sa Jai Paset. Ngaya nga iti lokal na gobyerno iti Rizal nga gipatakder iti rehabilitation center sa Titanay Rizal para kadagiti drug surrenderers. Ang ating pamahalaang panlalawigan ay nagreserba ng 15 hektarya at pinangunahan na ng iyon para sa ating 14 na bayan kasamang Antipolo. Magtatayo ng dormitoryo. Ken dito'y Baguio City. Makikakaasi ti Alliance of Concerned Teachers dito'y Pagilian para iti gobyerno nga nayunanda iti sweldo dagiti public school teachers dito'y Pagilian. Sadyay na aramat a leadership training seminar dito'y Baguio City. Iti nasurok sa gasot ang miyembro iti ACT. Inbaga dagito'y iti plano da nga garamid iti mass action tapno mayabot da sadyay gobyerno iti kayat da. May sa dito'y kat manayunan iti sweldo da. Inbaga dapay kuma ang maaksyonan iti problema dagiti eskwelaan. Pero in fact, ito hindi lang kulang. Walang mga libro, kulang ng mga upuan, kulang-kulang ng mga gamit. And kung gusto natin ng quality education, sana tugunan ng national government itong demand na ito. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. At yan ang kay katamong balita, bating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo ken langay. Dala salamat Frima Salonga Gloria. Susunod, Judiciary Magistrates at PNP Responders maghaharap sa main game ng UNTV Cup Executive Face-Off Triple Header sa Linggo. At volunteers na UNTV at MCGI tumulong sa paghahanda ng pagkain para sa mamahihirap sa #1 food bank facility sa Amerika. Magtutuos ang Judiciary Magistrates at PNP Responders sa pagpapatuloy ng mga sagupan sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo sa Pasig City Sports Center. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Break opportunity. Good runner. Open shot. Yes! Magtutos ang pwersa ng pambansang pulisya at ng hudikatura sa main game ng triple header ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off sa Linggo alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Ang Judiciary Magistrates na pangungunahan ni Supreme Court Administrator Jose Maidas Marquez ay sasandig sa kanilang dalawang tore. Ito ay ang 6'2 na si Court Attorney 6 Romulo Paras at ang 5'11 na si Manila Presiding Judge Manuel Gerard Toma Cruz. Nagbuslo ng combined 30 points sina Paras at Toma Cruz upang itala ang una nilang panalo kontra BOC Transformers noong nakarang linggo. Ang dalawang ilan sa pinaghahandaang buwagin ng PNP sa kanilang nalalapit na bakbakan sa hardcourt. Kailangan pa rin namin mag-practice dito dahil alam namin malakas ito. Ang Judiciary Magistrates naman pinaghahandaan ng matatag na resistensya ng responders na sanay sa takbuhan. Ang PNP ay pinangungunahan ng 3 police director na sina NCRPO Chief Oscar Albayalde, Directorate for Operations Camilo Casculan at Special Action Force Director Benjamin Lusad, kasama ang iba pang general at colonel.
Basta sinasabi lang namin sa amin lahat na magpakondisyon lang. No? Kasi malaking bagay yung nasa kondisyon eh. Kahit malas ka, pero nasa kondisyon, at least nakakatakbo, nakakadepensa. Sa ngayon ay may malinis na record na 2 panalo at wala pang talo ang PNP, kaagapay ng DOJ. At ang judiciary naman ay may 1 panalo at 1 talo. Inaanyayahan natin lahat ng mga sumusuporta sa UNTV, lalong-lalo na sa judiciary team. Sana patuloy ang inyong suporta at manalo tayo dito sa UNTV off-season na to. Sa mga members ng Philippine National Police, manood tayo sa UNTV face-off, no? At sa ating mga kababayan, manood po tayo at maganda ito, masaya at makikita po natin yung ating mga nagseserbisyo sa bayan na naglalaro ng basketball. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Tumulo ang UNTV at Members Church of God International Volunteers sa paghahanda ng mga pagkakalob ng libre sa mga mahirap na residente sa Texas, USA. Narito ang report ni Lena Ramos. Number 1 food bank facility sa Amerika ang Houston Food Bank na nagbibigay ng libreng masusustansyang pagkain sa mga mahihirap. Ayon sa Houston Food Bank, daan-daang pamilya mula sa syudad ang umaasa bawat araw sa libreng pagkain mula sa kanila. At mahigpit pa rin ang pangangailangan nila sa mga volunteers para mapabilis ang pagre-repake ng mga ito. Kaya naman upang makatuwang sa pangangailangan ng grupo, minabuti ng mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International na tumulong sa pagre-repack ng mga pagkain. Maaga pa lamang ay nagtungo na sa warehouse ang mga volunteer na nanggaling pa sa Dallas at Austin, Texas. Dito, pinagbukod-bukod ang mga pagkain na para sa mga pamilya, matatanda at para sa mga bata bago ihatid sa mga benepisyaryo. Ang ibang volunteers, isinama pa ang kanilang anak upang habang bata pa ay maturuan na sa paggawa ng mabuti sa kapwa. I wanted to volunteer today because I wanted to help out the people who are in need, like the doings of Brother Ellie and Brandaniel. I'm so grateful. Salamat po sa Diyos for being here today. Nag-volunteer po ako dito para makaisa sa advocacy ni Kuya Daniel sa kahit isang araw lang. Salamat sa Diyos. Ayon kay Ruscio Rubio, volunteer coordinator ng Houston Food Bank, malaking bagay para sa kanila ang tulong ng mga volunteers dahil napabibilis ang kanilang trabaho. Okay, volunteers are very, very important. They're actually the core of everything that we do. We can't run all of our different projects, sort all the food that we sort, package all the backpack buddy bags, the senior boxes without volunteers. Mula sa Houston, Texas, Lena Ramos para sa serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!